So ayun na naman mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. At syempre, welcome back sa channel ko. So ayun mga pre, naalala nyo yung last video na ginawa natin dito. Ayan, naglagay tayo dyan ng mga test fish natin. At ngayon, after 3 days ay titingnan natin kung okay ba sila at ready na ba yung tubig natin, yung parameter ay stable na ba upang lagyan ng mga isda na nandun at ilalagay natin dito at dun na ilalagay natin dito. So ayun mga pre, samahan nyo ako at titingnan natin ang status ng mga isda ang nilagay natin. And 3, 2, 1, let's go! So ayun mga pre, naalala nyo nung nakaraang video natin, naglagay tayo dito ng 5 pirasong fry ng ating gold dust molly. So ayun sila. Buksan natin tong net na to para makita nyo. So ayun. So masaya silang lumalangoy sa bagong concrete pond nila. Ayan. So yung mga pre, after 3 days ay okay sila, kaya masasabi natin na stable na yung parameter ng ating tubig. So pwede na nating lagyan ng mga fry na na-kolekta natin. So dito naglagay tayo ng dalawang medyo malalaking gold dust molly. So titingnan natin sana ba yung dalawa na yun. Ayun, yun, lumalangoy na sila papunta dito. So ayan. So masayang masaya na sila dahil ang lapad na ng kanilang nilalangoyan. At tingnan nyo mga pre, biglang laki yung mga fry natin after 3 days lang. So siguro dahil sa mga larva mosquito na nandyan. So ayun, kukunin natin yan mga pre at ilalagay natin dito para mag-grow out natin. So sa pagkuha nito, kailangan natin yung mahiwaga nating labador. Ayan, yung malapit ng masirang labador. So kukunin natin mga pre. So dito mga pre yung mga fry, yung first batch ng ating fry ng gold dust molly. Ayan. So kukunin natin to gamit tong mahiwagang fishnet natin na konting-konti na lang masisira na. Yan. So samahan nyo ako mga pre. Let's go! At ayun na nga mga pre, tapos ko nang kunin lahat ng mga fry ng first batch ng ating gold dust molly. Ayan. So tingnan nyo yung isa, short body. So balloon. Cute. So ayan mga pre, ito na sila yung first batch natin. Yung iba nandun na sa kabila. So ilalagay natin dun mga pre sa ating grow out. So samahan nyo ako. Let's go! So mga pre, ilalagay natin dito sa bagong concrete pond natin na malaki. So acclimation time muna. So dahil sobrang init kanina at ang layo ng temperatura ng tubig sa pond na ito kaysa sa pond na pinagkunan natin. So medyo mainit-init yung tubig dito sa pond kasi nga nakabilad to sa araw mula umaga hanggang hapon. So ayan, ito lang yung ginagawa ko, yung butas ng ating mahiwagang labador. Ayan, so pinapasukan ko dito ng tubig. So paunti-untiin lang natin yung pagpasok ng tubig para hindi ma-water shock yung ating mga isda at unti-unti ay maka-adjust sila sa bagong temperatura ng kanilang tubig. So pagkatapos nito ay hayaan ko muna ng mga 15 to 20 minutes. So para ma-fully acclimate talaga yung mga alaga natin para hindi sila ma-water shock. So ayun mga pre, babalikan na lang natin yan mamaya. So update ko na lang kayo. So ayun mga pre, acclimation times up. So 15 minutes na yung nakaraan at i-release na natin to ng paunti-unti yung ating mga alaga. So welcome sa inyong bagong tahanan. Yan.
So dito natin sila papalakihin hanggang maging marketable size na, hanggang maging semi to breeder na sila. Ayan. So dahil konti lang yung numero nila, so sigurado by January ay malalaki na to. So ayan na sila, nag-i-enjoy na sila sa bagong environment nila. So although naninibago yung mga bagong fry natin, pero makaka-adjust rin sila in no time. So ayun mga pre, nilalagyan ko nga pala ng dahon ng niyog yung itaas nito para pananggalang sa sikat ng araw. So ayan nag-enjoy na silang libutin yung bagong pond nila. So ayan. So ito lang yung tanging pananggalang nila sa sobrang init ng araw, yung dahon ng niyog na to na inilagay ko sa taas. So ayan mga pre, doon naman tayo sa kabila at kukuha tayo ng mga fry na ilalagay dito. So samahan nyo ako. So ayan mga pre, kuha muna tayo ng tubig, konti lang. So para makita nyo yung mga fry na kukunin natin. At syempre kukunin natin yung mahiwagan nating fish net. Ayan. So manguha na tayo mga pre, samahan nyo ako. Let's go! So yun na nga mga pre, tapos natin kunin yung mga fry na medyo malalaki. So yung second batch natin, halos naubos ko na. So siguro may mga natitira pa rin talaga na pailan-ilan, pero ito lang muna yung nakuha natin. So siguro anyway, araw-araw naman ako umuwi. So kapag may nakita ako, idadagdag na lang natin doon. For the meantime, ito lang muna yung itatransfer natin sa kanilang grow out pond. Yan, so medyo marami-rami na rin to. So dito natin siya ilalagay sa maliit na concrete pond para mas mabilis magkaling kapag lumaki na sila. So dyan muna sila mga pre, as usual. Gradual acclimation na naman ulit. So napaka-importante yan kapag nagta-transfer tayo ng mga fry. Kahit mga malalaki na, so kailangan talaga nating i-acclimate para naman hindi sila manibago at syempre hindi sila ma-stress na minsan nagiging dahilan ng pagkakasakit nila at pagkakamatay. So ayan mga pre, hayaan muna natin to siguro mga 15 to 20 minutes. So habang may ginagawa ako, so mamaya ay babalikan ko to at i-release na natin sa kanilang bagong concrete pond. So ayun mga pre, habang nag-acclimate sila dito, siguro mga 15 to 20 minutes, so dyan lang muna sila. So magpapakain na ako ng mga alaga ko mga pre at babalikan natin yan mamaya. So ayun mga pre, tapos na ako mapakain ng mga alaga ko. So ayan, kumakain na sila lahat. So babalikan na natin yung mga fry na inacclimate natin kanina. So siguro mga 25 minutes na yung nakalipas. So ayan sila. So i-release na natin to mga pre paunti-unti. So papasukan muna natin ng bagong tubig nila. So ayun, yung iba ay excited na talaga na lumabas sa mahiwaga nating labador.
So ayan. So yung swimming behavior nila ay okay naman. At dun sa kabila, ayan, masayang masaya na sila sa kanilang bagong environment. So hindi muna tayo mga pre magpapakain ng 2 araw para siguradong makapag-adjust sila at hindi ma-stress. So yung net na to ay babalik natin para hindi sila pasukin ng mga predators, lalong-lalo na kapag gabi. So kasi may nakita na ako dun sa kabila na balahibo ng ibon. So sigurado tayo na merong pumapasok dito kapag gabi. So make sure natin na hindi sila maano ng mga predators. So ayun mga pre, maraming salamat sa patuloy na pag-support at panood ng mga video ko. So abangan nyo yung mga video natin pa na pwede nating ma-share na makapagbibigay ng konting ideya sa mga kaibigan natin nagsisimula pa lamang sa fish keeping. So ayun, hayaan muna natin sila at babalikan natin sila after 2 days kapag naka-fully adjust na sila sa kanilang bagong tubig at papakainin natin sila. So mga pre, maraming salamat. Hanggang sa muling video. God bless us all and bye-bye. Sorry, it's DJ.